Bahagi 1 ang paglulunsad at ang tagong banta. Eksaktong alas 2:30 ng hapon sa gitna ng init ng sikat ng araw. 4 na Ukrainian FPV drones ang sabay-sabay na uminit ang mga motor sa isang tagong posisyon, 2 kilometro sa kanluran ng pampang ng Ilog Dnipro. Ang mga makinang ito ay binuo para sa isang layunin, ang intercept mission laban sa logistical supply line ng kalaban. Ayon sa nakuhang signals intelligence, 4 na Russian boats ang nakatakdang dumaan sa rutang ito bago ang dapit hapon. Ang mga bangkang ito ay may dalang mahahalagang supply para sa mga observation post sa Delta. Ngunit sa kabilang panig ng ilog, may isa pang mata sa langit na hindi napansin ng mga Ukrainian operators. Isang Russian Lancet loitering munition ang kanina papaikot-ikot sa taas na 2,000 talampakan. Gamit ang high definition thermal optics nito, natukoy na ng Lancet ang kinaroroonan ng control station ng Ukraine. Sa screen ng mga Ukrainian pilots, nakikita nilang malinaw na feed mula sa kanilang mga FPV drones. Umakyat ang mga drone sa altitude na 10 metro upang iwasan ang deteksyon ng mga ground-based radar habang pinapanatili ang line of sight signal. Mabilis silang bumabaybay patungong timog silangan sa ibabaw ng mga marshland na nababalot ng matatayog na reeds. Sa di kalayuan ng mga Russian boats ay mabilis na humahati sa tubig, papalapit sa isang makitid na bahagi ng ilog na tinatawag na bottleneck. Dito nakaplano ang ambush, isang lugar kung saan limitado ang maniobra ng anumang sasakyang pantubig. Ngunit ang oras ay hindi pabor sa mga defenders. Ang Russian Lancet drone ay nagsimula na sa kanyang terminal dive phase. Bahagi 2 ang pag-atake ng Lancet at ang mesh network. Ang unang hudyat ng panganib ay hindi nanggaling sa electronic sensors, kundi sa mga mata ng Ukrainian spotter. Isang maliit at itim na tuldok ang lumitaw sa likod ng mga ulap. Mabilis na lumalaki at bumababa. Sa loob ng ilang segundo, ang hugis nito ay naging isang malinaw na triangle, isang Russian Lancet 3. Ito ay isang high-precision strike drone na may bilis na mahigit 300 kilometro bawat oras sa dive mode nito. Ang lead operator ay may mahirap na desisyon, iligtas ang drone o iligtas ang sarili. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang primary antenna cable mula sa control unit, bitbit ang backup connector at ang matitibay na controllers. Mabilis silang tumalon sa trench na may lalim na 2 metro. Ang kanyang partner ay nagsimula na ring tumakbo patungo sa secondary control point na 500 metro ang layo sa silangan. Sa itaas, ang Lancet ay nakalak na sa heat signature ng equipment na naiwan sa ibabaw. 3, 2, 1. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lupa nang tumama ang Lancet sa dating posisyon ng mga operators. Ang 3 kg shaped charge warhead nito ay lumikha ng isang copper jet na may temperaturang sapat para tunawin ang bakal. Isang kolumna ng alikabok at usok ang umakyat sa hangin, habang ang mga piraso ng kahoy at lupa ay nagsilbing shrapnel sa paligid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang mga Ukrainian FPV drone sa ere ay hindi nawalan ng kontrol. Dito nagpakita ng husay ang Ubiquiti Mesh Network technology na naka-install sa kanilang system. Ang mesh network ay binubuo ng 5 radio nodes na nakakalat sa 5 kilometrong radius. Bawat node ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa 10 beses bawat segundo. Nang masira ang primary node dahil sa pagsabog ang system, ay nagre-route ng signal sa loob lamang ng 50 milliseconds. Napakabilis ng transition na ito, kaya ang mga drone sa langit ay hindi man lamang nagkaroon ng signal drop. Ang telemetry data ay nanatiling stable. Ang mga motor ay patuloy sa pag-ikot sa parehong RPM. Narating na ng mga drones ang kanilang unang checkpoint, isang wasak na tulay na nagsisilbing visual marker sa mapa. Bahagi 3 ang paglipat sa trench at ang range degradation. Habang ligtas ang mga operator sa loob ng timber reinforced dugout, may panibagong hamon silang kinakaharap dahil napilitan silang lumipat ng mas malalim sa mga trenches. Nadagdagan ng physical distance sa pagitan ng controller at ng drone. Sa larangan ng electronic warfare, ang bawat metrong layo ay nangangahulugan ng paghina ng signal. Sa layong 6 na kilometro, ang signal degradation ay magsisimulang magdulot ng snow o interference sa video feed. Kailangan kumilos ng backup team upang ilapit ang mga antenas sa pampang ng ilog. Ito ay isang mapanganib na hakbang dahil tiyak na babantayan ng Russia ang anumang paggalaw matapos ang unang strike. Dala ang mga spectrum analyzers at mga bagong high gain antennas. Mabilis silang gumapang sa mga putikang trenches ng Delta. Ang standard response time ng Russia para sa artillery follow-up ay karaniwang nasa 3 minuto. Bawat segundo ay mahalaga. Kailangan makarating sa bagong firing position bago magsimulang bumagsak ang mga mortar shells.
Dumaan ang mga FPV drones sa ikalawang checkpoint, isang grupo ng mga abandonadong fishing huts. Dito napansin ng mga operators ang isang pagbabago sa pattern ng kalaban. Ang mga Russian boats ay hindi dumaan sa hilagang ruta na ginamit nila kahapon. Sa halip lumipat sila ng 3 kilometro patungong timog pilit na pinapalawak ang search area ng mga drones. Ang pagbabagong ito ay may malaking epekto sa battery management ng FPV. Ang bawat dagdag na kilometro ng paghahanap ay kumukonsumo ng mahalagang enerhiya na kailangan para sa huling pag-atake. Bahagi 4 ang duelo laban sa sniper. Narating ng ikalawang team ang isang firing position na may taas na 2 talampakan lamang mula sa lupa. Bagamat nagbibigay ito ng malinaw na line of sight para sa signal, wala itong sapat na cover laban sa direct fire. Habang ikinakabit ang mga huling connectors, isang matalas na tunog ng pagputok ang narinig mula sa kabilang pampang. Isang Russian sniper ang nakaposisyon 600 metro mula sa kanila sa ibabaw ng tubig. Ang unang bala ay dumaan sa itaas ng ulo ng spotter, isang babala na sila ay natuntun na. Walang hangin, walang mirage, at walang anumang harang sa ibabaw ng ilog, isang perpektong kondisyon para sa isang sniper. Ang ikalawang bala ay tumama sa gilid ng berm sapat na malapit para maramdaman ng mga sundalo ang pressure wave nito. Sa kabila ng panganib, kailangang makuha ng spotter ang eksaktong lokasyon ng shooter gamit ang kanyang laser rangefinder. Nasukat niya ang distansya at ang compass bearing sa loob lamang ng 1 segundo. Ang data na ito ay agad na ipinadala sa kanilang artillery unit para sa suppression fire. Sa wikang militar, ito ay tinatawag na danger close mission dahil sa sobrang lapit ng target sa sariling tropa. Bahagi 5 ang agham ng artillery at ang mills. Sa Fire Direction Center, ang mga koordinasyon ay mabilis na ipinasok sa ballistic computer. Ang suppression fire ay nangangailangan ng matinding precision upang hindi tamaan ang sariling operators. Sinuri ng mga officers ang temperatura ng pulbura at ang bilis ng hangin sa iba't ibang altitude. Kahit ang lateral drift na dulot ng pag-ikot ng mundo o ang Coriolis effect ay kinalkula para sa 155mm M795 projectile. Mahalagang maunawaan kung paano sinusukat ng mga kanyon ang anggulo. Gumagamit sila ng mils. Sa halip na degrees, isang bilog ay nahahati sa 6,400 mils. Ang bentahin nito ay simple. Ang 1 mil ay katumbas ng 1 metrong paggalaw sa layong 1 kilometro. Ang firing solution para sa misyong ito ay nangangailangan ng 289 mils ng elevation. Ibig sabihin, ang kanyon ay kailangang itaas upang ang bala ay lumipad sa isang perfectong arc patungo sa kabilang pampang. Isang mabilis na utos mula sa battery commander fire. Ang bala ay lumabas sa kanyon sa bilis na 127 meters per second na may flight time na 47 segundo. Habang nasa area ang bala, muling nagpaputok ang sniper. Ang bala nito ay tumama 1 pulgada lamang mula sa siko ng spotter. Ngunit ang oras ng sniper ay tapos na. Ang unang 155mm shell ay sumabog 50 metro sa kaliwa ng sniper position. Mabilis na nag-adjust ang observer right 50-25. 3 pang bala ang pinakawalan sa mabilis na pagkakasunod-sunod. Ang huling pagsabog ay direktang tumama sa firing point ng sniper na nagmura sa posisyon nito sa gitna ng usok at putik. Bahagi 6 ang labanan sa Aerodrome Dogfight. Habang tahimik na ang kabilang pampang, ang mga FPV drones ay nasa kritikal na bahagi na ng kanilang misyon. Ang battery level ay bumaba na sa 65%. Ngunit hindi lang silang drones na lumilipad sa lugar na iyon. 3 Russian FPV drones ang biglang lumitaw sa radar at sa visual feed ng mga operators. Ang mga Ruso ay bumuo na ng sariling doktrina para sa Delta ang ramming attacks. Dahil ang mga drones ay masyadong maliit para sa tradisyonal na air defense. Ang pinakamabisang paraan para pabagsakin ang mga ito ay ang pagbangga gamit ang isa pang drone. Ito ay isang labanan ng reflexes at latency. Ang bawat operator ay may human reaction time na 250 milliseconds. Dagdag pa ang 5 milliseconds na signal delay mula sa video feed. Sa bilis na 100 kilometers per hour, ang drone ay gumagalaw ng 8 metro bawat quarter second. Ang lead Russian drone ay sumubok ng isang dive attack mula sa blind spot ng Ukrainian FPV. Sa isang matinding maniobra, nag-barrel roll ang Ukrainian pilot upang iwasan ang banggaan. Sinubukan ng pangalawang Russian drone na harangin ang daan, ngunit mabilis na pinatay ng Ukrainian operator ang throttle. Bumagsak ang drone na parang bato na naging dahilan upang lumampas ang kalaban sa itaas nito. Gamit ang momentum ng gravity, muling binuksan ng pilot ang mga motor at umakyat patungo sa direksyon ng araw. Alam niya na ang glare o silaw ng araw ay magpapadilim sa kamera ng mga Russian drones na magbibigay sa kanya ng ilang segundong bentahe. Bahagi 7 ang terminal strike sa mga Zodiac.
Sa gitna ng aerial dogfight sa wakas, ay natukoy na ang mga target sa ibaba. 4 na Russian Zodiac boats na nakahanay sa isang column formation. Ang mga bangkang ito ay gawa sa matitibay na rubber tubes, ngunit may mga structural weak points. Ang battery ng lead Ukrainian drone ay nasa 35% na lamang. Ang amber light sa screen ay nagsisimula ng kumurap. Ipinasa ng operator ang huling koordinasyon sa ikatlong wave ng mga drones na kasalukuyang papalapit. Ang unang FPV drone ay pumasok sa kanyang terminal attack profile. Pinuntirya nito ang transom o ang likurang bahagi ng bangka, kung saan nakakabit ang outboard motor. Ang pagsabog ng 300 gramo ng RDX explosives ay lumikha ng isang overpressure wave na agad na nagpunit sa mga rubber tubes. Ang ikalawang bangka ay sinubukang umiwas sa mga reeds, ngunit ang turn radius nito ay hindi sapat sa makitid na channel. Tinamaan ito ng pangalawang drone sa gitna na nagdulot ng agarang paglubog ng supply at ng mga tauhan. Ang pangatlo at pang-apat na bangka ay sinubukang magtago sa ilalim ng mga puno, ngunit wala itong silbi laban sa thermal imaging. Sa loob ng ilang minuto, ang 4 na bangka ay naging mga nagbabagang labi na lamang sa gitna ng ilog. Konklusyon ng pagtatapos ng operasyon, matapos makumpirma ang pagkawasak ng mga target ng mga Ukrainian teams, ay mabilis na nag-displace mula sa kanilang posisyon. Alam nila na ang mga Russian mortars at iba pang Lancets ay paparating na upang maghiganti. Ang tagumpay ng operasyong ito ay nangangahulugan na ang mga observation post ng kalaban ay mawawalan ng supply sa loob ng susunod na 72 oras. Dahil dito, ang isang malaking bahagi ng pampang ng ilog ay mananatiling blind o walang bantay. Isang mahalagang bentahe para sa anumang susunod na operasyon ng Ukraine sa Delta. Bukas panibagong hamon ang kailangang harapin. Bukas ang sining ng electronic warfare at drone tactics ay muling magbabago. Ngunit para sa araw na ito, ang misyon ay matagumpay na nakumpleto. Hanggang sa muli.